Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Okay na ho ako ngayon. Kahapon talagang napara akong ano eh. Ngayon okay na naman. Dito na naman tayo kay Go. 21 hours ago ito. At may 112,000 views. 112k views ilang senador. Ilang senador ipinagtanggol ang pagdinig na Senate tungkol sa pagkakakilanlan ni Mayor Alice Go. Ito, tatanggol pa. Ba kayo? Pakinggan natin. Gustong imbitahan sa pagdinig ng Senado ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go para direkta ng tanungin kung Chinese o Pilipino nga ba talaga ang alkalde. Ang kampo naman ni Mayor Go, umaasang nanay na lang niya ang lumantad para sumailalim sila sa DNA test. Nasa front ng balitang yan, si Ria Fernandez. Kahit may mga umaalma sa tinatakbo ng pagdinig, ipinagtanggol DNA test. Baka pati DNA test mayari pa. Masyadong Diba mga friend? Yung drug test ni Bongbong pinagdududahan pa diba? Pinatawag pa yung mga doktor na diba? Ito DNA na naman nakakatakot na ho itong mga sangay ng gobyerno natin. Puro pwedeng tapalan diba? ni na Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ang pag-ungkat ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Senator Risa Ontiveros sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Una nang kinwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang takbo ng hearing dahil tila nalilihis na raw sa issue ng Pogo ang pagdinig. Pero tinabla ito ni na Estrada at Villanueva. Kung Pilipino siya, bakit na rin pinayagan ito? Bakit si Coco Pimentel naman? Bakit nalilihis na investigasyon sa Pogo sa pag-imbestiga sa pagkatao ni Alice Go? Ano ibig sabihin ni Coco, no? Siyempre, konektado yung pagkatao ni Alice Go doon sa Pogo, di ba? Siya mayor buti pa ito si Villanueva, maganda sinasabi Itong mga illegal activities, no? As a mayor, andito si dating mayor ng Valenzuela, Secretary Rex. Ano mo yan command responsibility mo yan, yung ganun kalaki na property, ganun kalaki na infrastructure, hindi ka pa ba magtataka? That is also a national security concern. Kung talagang Chinese citizen yan, how did she run as mayor? Tingin ni Estrada, dapat paharapin na rin sa pagdinig ang tatay mismo ni Mayor Alice na si Angelito Go para magkaalaman na kung Pilipino ba talaga siya o hindi at kung totoong Pinay ang nanay ng alkalde. Kung hindi sisipot, posible raw na ipasabpina ni Senator Jinggoy ang ama ni Mayor Alice. Ayon sa kampo ni Go, hindi nila kontrolado kung dadalo o hindi sa pagdinig ang ama ng alkalde dahil may sarili naman daw itong pag-iisip. Pero mas mainam daw kung ang inang si Amelia Leal na lang ang lumantad. Alam mo, napakaganda sana kung lumabas yung nanay niya, no? Para ma-DNA natin sa lahat to. Abogado ho ito Abogado ni Mayor Alice Go. Kung lumabas daw yung nanay niya, para mapa-DNA natin, sabi niya. Tuloy. Umaapela rin ang kampo ng alkalde na sa korte na lang ituloy ang mga pagdinig. Kasi mahirap kasi sumagot sa Senate, sasagot ka pala, sinisigawan ka na. Balak din nilang kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news laban sa alkalde. Sa ngayon, tuloy pa rin daw sa trabaho si Mayor Alice. Kumpiyansa raw silang malilinis din ang pangalan ng mayora, kaya tuloy rin ang plano nitong tumakbo ulit sa susunod na taon. Nakahanda naman daw sumagot ang kampo ni Mayor Go sakaling ituloy ng Office of the Solicitor General ang quo warranto petition para questionin ang kwalifikasyon niya bilang alkalde. Pero para sa election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal, pwede pa rin tumakbo si Go kahit pa suspendihin siya. Tanging Korte Suprema lang daw ang makapagpapasya kung hindi na pwedeng kumandidato ang isang tao dahil final and executory o hindi na mababago ang desisyon ng SC. Halimbawa, na-disqualified siya ng COMELEC, pero pa naman siyang pagkakataon na mag-apela sa Korte Suprema. At habang nakabimbing yun kapag nag-issue ng TRO of Supreme Court, pwede pa siyang magpatuloy ng kanyang kandidatura. Nagbabalita mula sa Frontline. Tayo na mabigat mga boss.
Nakakahilo ng mga sabi ni Romy Macalintal o Comelec lawyer, di ba? Maski raw suspindi ng Comelec, pwede pa rin umapila sa Korte Suprema at Korte Suprema ang last say. Kung walang problema yan mga friend. Kung aapurahin ang kung bibigyan ng prioridad yung sigo. Di ba? Kung kagaya sabi ni Roy Macalintal, kung bigyan ni ka ng TRO yan ng Korte Suprema, di pwedeng tumakbo yan sa 2025. Di ba? Ang sakit to sa ulo, mga friend, no? Eto, pag ito nakatakbo, baka mag-iban rin ako ng content. Hindi ko tayo nagagaling-galingan, anak ng pating, Pag nakatakbo to, yung hindi lang matanggal to, kung na to, ewan ko, ang hirap kong kuhanin. Sige, isipin ninyo mga friend. Ako, lumaki sa farm, hindi ko kilala nanay ko. Yung pala, ang dami nila magkakapatid, 4 yata. Eto mabigat. Yung birth certificate niya, sabi nga ng mga senador, maraming butas na talagang matakin mo. Late registration na. 19 years old na siya nung nagpagawa siya ng birth certificate. Nung nagrehistro naman siya bilang butante ng Banban, 2021. Putik yan. 2022, kandidato na siya para mayor. Bibigay pag may inanaturalesa mo rito, iikot at tililing mo Oo. Napo na yung McLaren na kotse na napakaganda, napakamahal. Hiniram lang daw niya sa kaibigan niya. Tinatanong ni Risa Ontiveros kung sino yung kaibigan mo. Si ganito hindi niya malaman kung anong pangalan, hindi pa niya alam ang apelyido ng kaibigan niya. Parang humiram lang ng matchbox. Marami yung dito sasabit. Marami yung sasabit. At ang pagkakadeklara nung McLaren, hindi McLaren. Bukong-buko inalis yung sticker doon sa binura nung sobra hong kagaguhan ito pag ito lumusot. Yung yung abogado naman niya wala sinabi kung hindi sabi di ba? Maasa raw sila na malulusutan, maaayos ng mayor ang kanyang mga mabuti pa ito si Alice Go, may birth certificate. Yung nanay niya walang birth certificate. Putik yan. Nakalagay doon sa birth certificate niya. Kasambahay daw yung nanay niya. Married naman nung tatay niya, kasal sila. Pero nung hinanap yung marriage certificate, wala rin. Ngayon, hindi niya raw kilala yung nanay niya. 4 sila yata magkakapatid Parehas ang pangalan ng mga nanay niya. Tsaka itong Antonio Go ba to? Yung tatay niya, yun daw ang alias ng tatay niya, pero tatay yung pangalan iba. Pero yun ang nakalagay sa birth certificate niya. Alex Go ba yun? Antonio Go? Oo. Halata, ano pa ba kaya, sa totoo lang mga friend, ano kaya ano pa kaya pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado, sa Kongreso, ang inaano nila yung mga, yun, paano nakakuha ng birth certificate, itong si Banban na to, ito si Alice Go na to, paano nakakuha ng, passport o whatsoever, paano niya napeke lahat talagang may grabe. Hindi ho to mga friend, hindi na ho to hindi ho talaga
kapani-paniwala pag ito'y nakatakbo sa 2025. At 101% ho, pag ito ho'y tumakbo, panalo. Oh, nakita nyo na may vlog kagabi, di ba? Maski na raw tayo maging China na, basta ang mayor nila, si Alice Go. Ito ho kaabang-abang, mga boss. Kung laharap nga sa Senado itong tatay at nanay, kung meron, yung Antonio Go, meron, pero in check, parang yung nanggamit ng tatay daw na ito si Alice in Wonderland, na Filipino name niya dito sa Pilipinas. Oh, sabi naman ni Gatchal yan. Sino sabi sa yung ano? Paano nakumpirma na yan ang Filipino name niya? Oh, sino nag-ano niyan? Ganito. Parang alias nga eh. Oh, pero Antonio, parang FLM. Putik yan. Wala oh. Kayo mga boss. Oh. Sa tansya nyo. Oh. Lilitaw kaya ang nanay nito? Kung meron man yung Amelia Lial walang birth certificate. Nanay mo, walang birth certificate. Anak ng weteng. Ano? Magbababoy. Bili helicopter. At gagawin daw niya, negosyante daw siya, tapos binenta niya sa ano yung helicopter, ganito. Magulo talaga, hindi talagang isang napakalaking kabaliwan. Pag ito ho ay lumusot. Oo. Pag ito ho ay lumusot. Paulit-ulit. Yun ng Pilipino talagang, yun nga, napakadali hong tangahin. Konting ayuda lang, oo, ganun. Bigay-bigay, ganyan. Alam nyo, sa aming mga lalaki, pag kami ho hindi ho ako pag sinabi ko mahal kita, totoo. Marami hong lalaki na pag nanligaw ho yan, halos ipangako niya ng buwan, lahat ng bait ipakikita do sa babae. O, diba? Yung pala, putik yan. Pag nalaglag na yung panty, nalaglag na yung oo, makikita na ngayon, lalabas na ngayon kung sino yung di ba? Yun eh. Kung manligaw, kala mo santo. Yan ho naman ang mga politiko natin di ba? Oh. Sa problema, ang daming ang tanga di ba? Ang politiko, lahat ng pangako, aabutin mo yan, 20 pesos na bigas. Ngayon, nahanap, wala. Si Digong naman, mag-jet ski ka siya at ititirik niya ang bandera doon sa hindi bali raw siya, mapatay na raw siya, kung ano pinagdadaldal niya Nilinisin ko ang droga, kung ano putik. Ngayon, sa Davao yata, pinakamaraming droga. At doon naman nagsimula, nagdeklara to si Baste na war on drugs. Nagkapatay-patay na naman, dahil na namatay. Di ba? Wala ho, mga friend. Ang malungkot, ang pinag-uusapan kanina nila Christian Esguerra sa sila Ronald Llamas, kung sino nagsimula ng itong pag-aaway ng Duterte at saka nitong Marcos, ganyan. Oo. Tsaka yun nga, kung makakatakbo si Sara, ganito sa 2028, ganyan. Alam nyo, ang mga si Juan de la Cruz, nakaipit sa dalawang saan ka ba pupunta? Saan ka tatalon? Sa apoy? O sa buhaya? Ganun ka. Matayo ko. Kung sakasakali mga boss ang maglalaban, bagay malayo pa sa 2028. Kung kampo ng Marcos at saka Duterte ang maglalaban. Dating unit team sila, ngayon magkaaway sila. Ang gulo, At yun, may posibilidad pa nga na makatakbo si Sara. Baka sumabit na sa ICC, Sa tema po ng dating nito, mga friend.
Pag hindi nalinis ni Bongbong to, patay na. Itong Duterte na to, hindi niya nalinis. Sa ginawa sa kanya, hindi niya nalinis. Oo, adik, bangag, kung ano pagsasabi sa kanya, second year college ka lang. Diba? Weak leader ka, lahat sinabi na nung tatay niyan, diba? Sabi naman ni Baste, mag-resign ka na, wala kang ano, lahat na ng masakit. Sinabi na. Oh. Pag hindi niya yan na ano, wala. Para yun nga, paulit-ulit, para lang ho tayo nanonood ng pelikula na hindi nagkakatamaan. Oo. Hindi natin alam kung sino ang bida. Sa oras na ngayon, ang bida pa rin para sa akin si Digong. Bakit? Pag ginaresto na, bakit hindi bida si Digong? Hindi mahipo si Bantag. Asan? Si Kibulog hindi rin mahipo. Pwede na ipatawag si Digong sa Senado, sa Kongreso, tungkol do sa Parmali, tungkol do sa war on drugs. Wala. Di siya bida. Di ba? Wala eh. Sabi ni ni Abante, hindi ka kailangan patawag si Bato, tsaka si, for parliamentary, kung sino-sino pinatawag. Yung ulo, tsaka yung kanang kamay ng ulo na nagpatupad niya, hindi rin nila papatawag. Kasi nga raw, senador eh. Tsaka isa naman na dating Pangulo sabi ni Abante, di ba? Wala ho. Okay. Para sa akin, hanggang sa mga oras na to, si Digong ang bida. Bakit? Minumura mo lang yung presidente, bibida ka. Wala ka namang immunity from suit dahil ordinaryo ka na lang na mamamayan. Diba? At hindi masibak-sibak si Sara Duterte, maski na marami na nagsasabi walang kapasidad yan para maging DepEd Secretary. Diba? Siya pa rin bida, diba mga boss? Magkulam na po tayo. Malungkot. Bahala na po si Lord. Mantakin nyo mga friend, kung lulusot yan si Alice in Wonderland. At sabi sasampahan pa raw ng kaso yung mga nagpapakalat ng fake news. Ano ba fake news? Sila fake news, di ba? Yung mga nagpapakalat daw ng mga kaso, sila fake news eh. Di ba? Anong papakalat na? Sakit ng ulo. Ang hirap isipin mga friend. Pero yun nga, sabi ni si Makalintal, yun nga, pwede pa raw silang umakyat sa Supreme Court at pag nagdesisyon ni kaya Supreme Court, kung hindi pa nakapagdesisyon, pwede na siyang file. Pwede pa rin mag-file ng candidacy, pwede pa rin tumakbo. Ang hirap na ho isipin. Yung birth certificate niya, saltod na, wala. Paano makakatakbo kaya? Anong sinasabi ni Romy, Ibig nyo sabihin, itong investigasyon na to, aabot pa ng 2025 to? Lalagpas pa ng eleksyon to? Makakatakbo pa to? Hindi pa tapos tong kaso na to? Aba? Parang gano'n ang ibig sabihin ni Romy Makalintal di ba? Pag hindi pa natapos tong ibig sabihin talagang makakatakbo pa sa 2025. Kasi nga, kung suspendin man daw ng COMELEC, pwede pa tumakit sa Supreme Court. Ewan, Tragis, hindi na kaya ng hirap po mundo ng abogado. Visit. Ay, magkurad na ho tayo. Ano masasabi niyo mga friend? Maliwanag ko sa sikat ng araw na ginagago sila nitong si Alice in Wonderland Kung ano-ano sinasabi. Wala namang maisagot na tama, puro hindi ko matandaan. Binasagan na nga siyang amnesia girl di ba? Tapos
pinagtatanggol pa nila, bakit daw, sabi ni Coco Pimentel, bakit daw iniimbestigahan yung pagkatao dyan, nalilihis na raw yung ano sa Pogo. Paano malilihis naman, Coco? Paano malilihis? 2 birds in 1 stone na nga yan eh. Dahil sa kanya lahat halos nakapangalan yung ano, paano nalilihis? Yung kuryente sa kanya tsaka talagang involved siya eh. Pwedeng hindi spy si Alice Go. Pwede. Pero protector siya. Front siya sa Pogo. Kaya siya ginawang mayor. Di ba? Maliit lang ang banban, sabi nga nila. Di kadali lang. Ilang 500 lang ikakalat mo dyan sa mga grocery. Mayor ka na. Ang nanalo nga lang siya, 500 points ang lamang niya eh. Doon sa pangalawang kalaban niya sa pagka-mayor. Di ba? Pero ngayon, kung sakali makatakbo yan, landslide yan. Magkulam na po tayo mga friend. Sakit sa ulo. Jeff Ramos na, shout out ha. Kalatibaya, shout out. Eto, Elpidio Gabriel. Welcome to the club, Elpidio Gabriel. Siyempre may misyon. May misyon eh. Planado yan, birth certificate. Matanda na bago nagparehistro, di ba? Elpidio ulit Yang kumulik chairman dapat palitan yan. Mayaman na yan. Sahod-sahod lang yan. Totoo, di ba? Kalat ni Bayaw. Diretso lang. Shout out Kalat ni Baya. Hello, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day. Ingat at magpakabait palagi. Sabi ni Kalat niyo. Shout out Akira. Ito. Bisor Sorilla. Shout out Tanong mo kung marunong Pangasinense at Ilocano. Ang hander dyan, si Gloria Macapal Arroyo. Elizabeth Iscareo. Shout out Good evening Sir Rock, sabi niya. Ang masasabi ko dyan, natural lang na pakitaan ng pagtulong kuno ang mga kababayan niya. At syempre, pera ang puhunan ni Go. Ni Go na yan. Kung papakitaan nila ng pagtulong yang at alam niyo naman ang mga Pinoy, basta pera, mabango ka. At dyan mahina ang loob ng karaniwang Pinoy kasi nga kumikita sila ng bilyon-bilyon dyan. Barya lang yang ibinubuhos nila sa mga tao dyan. Totoo. Yan ang hirap sa makikitid ang utak at madalingang namang lapitan. Kahit maraming illegal na pinagagawa, okay sa mga Pinoy. Totoo yan, Elizabeth Elizabeth Iscari ulit Di ako believe dyan sa mayor na yan. Pinapaikot lang ng mayor sa palad niya ang mga taga dyan. Money lang ang puhunan at magiging mayor ka na. Wow kahit daming illegal na ginagawa, mga mukhang pera ang mga taga dyan. Ikaw naman, Elizabeth, hindi lang naman yung taga dyan. Dami. Masasabi mo kila Harry Roque. Diba? Dati kalaban ng mga human rights advocate. Ngayon, tagapagtanggol siya ng mga Elizabeth Iscari ulit Pagaling kayo, Sir Rox. Iwas sa mga pagkaing maalat at matataba. Kumain ng hilaw na bawang. Ginawa ko yun, friend. Kaya gumanda yata. Digdigin nyo. Isang butil lang. At inom ng maraming tubig. Effective yan, Sir Rox. Ginawa ko nga Thank you Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss.
Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, paramdam ka na. Uy, wala tayong pinag-awayan, friend, ha? Pero baka busy ka lang, okay lang yun. Basta okay ka, solve na. Di ba, mga friend? Di ba, friend Sherbin? Sabi ni friend, magandang buhay po, pagbati ni Impong Basyang, Team Tiadeli. Sayo po, Serox, at sa lahat na po ng Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko lang po, Serox, doon lang po tayo sa tama at matuwid. Yung wala po tayong inaargabyado at nakakatulong po tayo ng mahimbing, nakakatulog po tayo ng mahimbing at meron po tayong peace of mind. I could tell you, don't feel good while reading our comments. Just take a good rest po at saka na lang po ulit kukuda ng nobela ang inyong tiya din. Take care po yourself and God bless po. Have a good night and good sleep po, Sir Rox. Hanggang sa muli po, Impong Basyang, Team Tiadeli signing off. God bless po, Sir Rox. God bless, friend Sherbin. Shirley J. Sir, shout out. Pinag-aralan talaga nila Karox kung ano ang kiliti ng masa. Di ba? Kaya talagang ipagtatanggol yan ng mga taga-Banban Tarlac. Tama ka po, Karox. Walang mangyayari sa Pilipinas kung ang mga tao asa sa ayuda. Nawawala na ng prinsipyo. Sige po, Karox. Pahinga na lang muna pag hindi okay ang pakiramdam. God bless. Okay naman ako. Salamat sa bawang. Ngayon araw-araw na ako yan magpipit-pit ng bawang. Binasa ko talagang effective sabayan mo ng parang hindi mo malasahan ng tubig, di ba? Dised, shout out, Dised. Kapwa din natin Pilipino ang nagturo diyan sa mayor na yan, si Rox. Pwede. Pwede 'yon. Nabalitaan ko yung ng raid natanggal sa pwesto Alberto Olaer, shout out. Karoke, dahil sa Comelec, maraming mga mahirap ang namamatay sa drug war. Sa isang politikong mamamatay tao. Siyang may sabi, pag takot kang pumatay ng tao, wag ka nang tumakbo pagka presidente. Dahil sa Comelec, mga kriminal, mga plunderer, ex-convict, Karoke, totoo. Comelec, magaling yung Comelec. Putik yan. Ano ba? Dapat may kwalifikasyon kasi ang kandidato. Sa totoo lang, putik yan. Mag-apply ka na salesman, kailangan college level ka pa, putik. Kukuha ka ng police clearance, MBA clearance, lahat ng clearance. Pag meron ka record, hindi ka tatanggapin. Sa Senado, may mga nakapayansa pa. Meron pang convicted pa. Shout out, Kimo. Parulado, mga ganun, nasa Senado. Kakahiya. Only in the Philippines, mga friend. Joel Undang, shout out. Ugdang. Welcome to the club, Joel. Sa totoo lang, hanga ako dyan kay Atty. Claire. Bukod sa isa siyang magaling na abogada, yan ang dapat sa Senado. Suportahan natin. Sana nga tumakbo. Delikado tayo sa Senado. Malamang pag ganito takbo, si Alice Go nanalo, sandali lang ng kampanya, si Boom tarat-tarat pa kaya. Perde San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, yung ginagawa ni Mayor Go sa mga taga-Banban Tarlac ay hanga-hanga sapagkat nasabik ang taong bayan sa kalinga ng politiko dyan. Hindi po natin masisisi ang mga taong bayan dyan kung tangkilikin o mahalin nila si Mayora.
Bagamat may usaping pogo, source of income at kaduda-duda ang pagkatao nitong mayora. Karamihan kasi sa mga literal na Pilipinong politiko ay may korupsyon sa pondo ng kanilang nasasakupan. Kaya po, yung nararapat sa taong bayan ay bawas na at yung ibang proyekto ay hindi natatapos at sa bulsa nila napupunta ang ibang bahagi ng pondo. Totoo naman, friend. Tanong, sino ang dapat sisihin sa pangyayaring ito sa bayan ng Banban? Sagot, di kapwa natin Pilipinong politiko, pabaya at kurap. Nagpabaya po kasi itong mga aktibong politiko sa mga dayuhang inchik na makapasok sa ating bansa na walang sapat na dokumento. Ngayon po, sino ang mga tanga? Tayong ordinaryong mamamayan na walang pwesto sa gobyerno o yung mga aktibong politiko na nakapwesto sa national at local gobyerno. Nakakalungkot po talaga ang nangyayari sa ating bayan. Yan po ang aking pananaw. God bless po. Parehas tayo pananaw. Talagang malungkot, diba? Isipin mo, worst comes to worst, parte ng kampo ng Duterte, kampo ng mga Marcos ang maglalaban sa 2028. Saan ka pupunta? Ha? Itong mga pre na, itong Pangulo ngayon, kung talagang dapat nakikitaan natin ito talaga ng ayos, talagang maayos kung talagang gustong ayusin. Ha? Pinagtatanggol niya si Sara Duterte. Hindi naman basta-basta tao mga nagsasabing hindi ang karapat-dapat maging DepEd Secretary, di ba? Si Gadon inappoint lalaki ng sweldo niya, sabi nga ni Professor Cielo Magno, 250,000 pala isang buwan yan. Sweldo pa lang, ha. Iba pa yung mga sabi, putik yan. Tatay tayo dyan. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke. And to all Rocky Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Tama ang tinura ng kapatid niya. Pera lang ang katapat ng Pilipino. Nakakasuka. Totoo, librado. Wala tayong magawa. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, sa pangyayari sa Banban, Tarlac, bakit tahimik ang mga dutae? Hindi kaya may koneksyon sila sa Pogo, si Alice Go? Your guess is as good as mine. Pinakamalaki huraw yan, sabi ni Win Gatchal yan, sa lahat ng raid na Pogo. Pinakamalaki yan. Erlinda Aquino, Kuya, karamihan sa Pinoy ay hindi mabait, tanga at mukhang pera. Patay. Mismo. Ramon Valencia, shout out. Good morning, night, bossing. Believe din ako kay Atty. Claire. Lagi ko ring pinapanood nung nakaraan nga, binanatan niya si Philip Salvador. Pero magaling siyang Oo. Yung hagod niya tinitira niya pero sa magandang hagod Galing, magaling. Librado Ludovico ulit Pahinga ka lang, Karox, we love you. From Rocky Warriors. Oo nga. Yet Gibara, shout out. Ang lawyer, kala ko tagapagtanggol ng nasa tama. Yung pala pati si Lucifer pwedeng kliyente nila. Yun. Ako rin wala kang magagawa nakakausap ko yung abogado Sabi, trabaho to pre, sabi niya. Kinukuha kaming ipagtanggol sila di ipagtatanggol namin, maski namamatay tao. Total, maski matalo naman sila, babayad din sila parang ganun. Pero gagawin namin, hanggat kaya namin tatanggol ng tatanggol, diba, ganun
Pero yun nga sana. Pag wala namang laban, wag na ninyong ilaban. Alam niyo naman eh. Kung may laban o wala eh, di ba? Oh, pero yun nga kung gusto nilang ipagtanggol, di gagawa ko, tanggulin namin di ba? Oh, yung mga massacre diyan eh, may mga abogado pa, sila Porton pa eh, yung Maguindanao massacre. Oh, Porton pa abogado nun, di ba? Oh. Ba? Wala tayong magawa eh. Sana sabihin lang nila agad na mahirapan. Hindi sasagot ng ganun abogado eh. Lalo na kung milyonary pagtatanggol nila. Bibigyan sila talaga ng malaking halaga. Tanggol. Diba? Nangyari na nga dyan kay yung Cedric Lee. Di ba? Yung Cedric Lee nga, di ba? Tsaka yung tignan mo. Sila ngayon nakakulong. Pero muntik nakakulong pa rin si Bong Navarro, di ba? Abogado talaga. Nakapila pa ulit, di ba? Ay naman. Ewan. Yannick Ordobe, shoutout. Alam nila pera ang habol ng mahihirap. Umasa sa ayuda kahit demonyo pa yan, tsak, panalo basta magbigay lagi. Marilo Pabianak, shoutout. Take care po, tay. Sleep early na muna. And iwas po muna sa stress dito sa Sister Grace. God bless you po, tay. God bless, Marilo Pabian. Lovely, shout out. Lovely ulit Siyempre gamit pera ng pogo para matamis at makuha loob ng tao. Alam niya, gagawin niya. Malaking pera ang dumadating sa kanya. Kailangan niyang mahalin siya ng people. Di ba? Fake yan si Alice Go, sabi ni Lovely. User, bakit po kayo na high blood, sir? Kung ko nga, buti okay na ngayon eh. Lovely ulit check nyo yung farm, may drugs. Check nyo yung farm, may drugs yan. Walang makapasok sa farm. Taas nga di ba, farm. Kakatok ka, kabuksan eh. Lovely ulit Puro hearing, walang nakukulong, kawawa mga Pilipino. Totoo. Federico Mandaco, Xerox, sabi niya, kung hindi mapatunayan na fake yung mayor na yan, makakatakbo pa yan na senador. Malamang. Ganyang katanga ang Comelec at mga tao. Sa konting tulong lang, Diyos na ang tingin nila. Masamang sabihin, pero dahil sa katamaran ng tao, nag-aantay na lang ng ayuda. Kung sinong nagbibigay, doon sila. Hindi na nila iniisip yung magiging kapalit na lalong magpapahirap sa kanila. Wala silang iniisip na bukas. Importante ay yung isusubo nila ngayon. Paggamit na nila, iiwan na sila. At yung kawawang mga tao, hahanap din ng magbibigay ng ayuda. Ganun lang ang cycle, kaya wala talagang pag-asa. Totoo yan, Federico, wala talaga. Masakit mang isipin, wala. Federico Mandak ulit Xerox, isa pang question dyan kay Alice Go. Paanong nakapag-submit yan ng kandidatura sa Comelec? Walang school record. At di ba requirements yun, mga diploma, kung high school or college graduate ka? Anong requirements ginamit niya? Basta sinabi lang niya na sa farm siya tinuruan, pwede yun laway lang salita lang. Tapos dapat yun itanong sa kanya
Anong school credential ang ginamit niya? Kung wala siyang school credential, dapat disqualified siya as mayor. Oh, pwede yun ah. Ted, shout out Ted, sabi niya. Minsan naguguluhan ako dito kay Alice Go. Magaling daw ito eh. Genius, matalino at sa isang banda, palpak dahil sa Senado maraming questionabling mga salaysay niya at mga ditugmang dokumento. Sa bagay, ang espiya ay nagkakamali rin, pero marami siyang mali at magulo tulad ng kanyang pagkatao. Kaya dapat pang pag-ibayuhin ang investigasyon kay Alice Go para malaman lahat kung sino siya at kung ano ang misyon niya dito sa atin, kung meron man. Malamang ito pa lamang ang kauna-unahang ginawang investigasyon ng ating gobyerno tungkol sa espionage. Sana matagumpay. Tulungan ka sana ng Diyos, Senator Risa. Kalat ni Baya ulit oh. Good morning, Karoke. Kahit ginagabi ka, Karoke, tuloy lang. Banat. African Sai, shout out. Jan Dimango, shout out ah. I agree with you, Karoke. I know it's not the job of the Senate to ferret out the truth that lies solely on the investigative agencies like NBI, CIDG, NSA, or any government agencies. But said agency was inutil to initiate such action. It is in this Senate committee that tried to unmask the dubious character of Alice Go and has popped more question than answer and exposed a larger picture to illicit activities that every citizen must be aware of. I was in Manila during early 80s. I have worked with Chinese corporation and I knew how they do things to accelerate the process through bribery and to cheat by doing paper trails illegally. That perception goes or till workers overseas with Chinese companies with the same pattern. I'm not surprised if this mayor earned her citizenship illegally with those Filipino collaborators who coerced with her. Inconsistencies of her statements says it all. On every inconsistency that she revealed, it draws more question perhaps. She stayed a bit longer in the country. Perhaps she stayed a bit longer in the country to mingle with ordinary Filipinos, speak like Filipinos, and prelude to a larger scheme brewed by the Chinese government to penetrate our affair, and indication as a spy perhaps, or will serve as link to set up Chinese corporation that will look legally but serve as a plan of a larger sinister plan. Her culminations to become mayor of Banban is another evil works of cheating the election in 2022. The same pattern in the national level as revealed by TNT Trio. It would be easy for Chinese government to have connection in local level as starting point. Then later, I will be
on the national level, Alice Go was a pawn by China to facilitate all kinds of transaction. As mayor, influence is more essential and can do many things in their favor. Oh, di ba? Ang galing nito. Yan Dimago, oo. Yun nga yun eh. Pero John Dimago, hindi ako niniwalang pawn yan. Si Alice Go, hindi. Pwede bishop o kabayo siya, horse. Oo. Hindi siya pawn. Kailangan malaman kung sino yung king and queen. Maski yan si yung tatay niya, baka yan rook. Oo. Lovely ulit oh. Sa government natin, kasi puro korupsyon. Totoo. David Alin Mendoza, shout out. Hello po Kuya Rox sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Wala na po sigurong pag-asa ang mga Pilipino. Gusto lang puro ayuda. Kahit saan paggaling ang ayuda, ganyan na ang pag-iisip ng mga Pilipino. Ngayon di sila alam na may kapalit ang lahat ng yan. Meron pa nga nangyari, friend, di ba? Nagbigay na ayuda. Yung dilata, natandaan ko pa eh. Ni aso hindi makain. Expire. Oh. Ellen Solid. Welcome to the club, Ellen Solid. Get well po. Rest muna kayo. Oh, salamat Ellen. Rebecca Garcia. Welcome to the club. Buti pa nga si FLM, Pilipino, hindi inchik. Sino ba ang katulad ni FLM sa buong Pilipino, sa buong politiko ng Pilipinas? Puro korupsyon mga politiko. Mukhang tagapagtanggol ka ni FLM. Ikaw ay ang may papayo ko sa iyo. Maaga ka matutulog. Ano pangalan nito? Rebecca Garcia. Maaga ka matutulog para mahimasmasan ka na walang FLM, ha? Ito. Sa mga nagsasabi na ang investigasyon ni Senator Risa Ontiveros kay Alice Go ay witch hunt, ay di nakakaintindi na ito ay pinakamalaking investigasyon. Ang investigasyon ni Senator Ontiveros ay ibang senador ay seguridad ng ating bansa. Ipinagtatanggol ni Senator Ontiveros ang ating bansa sa mandarambong na dayuhan at mga traidor. Kaya huwag ding sabihin ng ibang senador na nakakalimutan na ang tungkol sa Pogo dahil nakapaloob na yan sa investigasyon kay Alice Go. Yun nga sabi ko, diba, Ted? Kung siya espiya, maanong suportahan na lang natin si Senator Risa Ontiveros kung may pagmamahal kayo sa ating bansa. Yun. Si Coco, napanood ko, hindi ko type yung Coco. Bartap Nacher ka pa naman, ano ba? Sabi niya, nalalayo, iniimbestigahan na raw yung pagkatao ni Alice Go, nalalayo na raw doon sa ng Pogo. Ano ka ba? Paano, hindi ko rin makuha si Coco, no? Ba't ayaw mo imbestigahan si Alice Go? Kung anong klaseng pagkatao nga yan. Focus daw sa Pogo. Siya nga ang nagpapasok ng Pogo eh. Siya nga mayor eh. Tama si Villanueva. Command responsibility niya yan. Hindi niya ba alam ang laki-laki niyan? Coco. Odelia Alpilor, shout out. Totoo po yan, Sir Rox. Kakalungkot po sabihin tayo na mahina tayo pag pera ang pag-usapan. Lalo na mga salat sa buhay. Yan lang, Sir Rox. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Odelia. Odelia ulit, Sir Rox, bakit nila ipatawag yung vice mayor ni Lucky sa Farm?
para magkaalaman na talaga. Siguro may alam yan, di ba, Sir Rox? Malamang. Pero pinaka-importante nga, palabasin yung nanay niyan. Kung saan nga nasa punta yung nanay niyan, kung ano, di ba? George Urisa, welcome to the club. Kahit sino namang politiko dito sa bansa, mabibilang sa daliri ang hindi gumagamit ng pera. Gumagastos na mas malaki pa sa sinasahod nila. Sa umpisa lang, Santo Santito, kalaunan, kurap din pala. Totoo, siyempre, babawiin nila yung gastos nila, di ba? Al Olalia, shout out, my friend. Posibleng miyembro ng money launderer si Go, bukod pa sa kasabwat sa mga pogo, at posibleng dami ng malaking politiko na pro-China. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors, God bless. Pagaling ka, Sir Rox, yung pipino, pampababa daw ng presyon. O, kung may maintenance na gamot ka, huwag mong kalimutang inumin. Salamat, Al Olalia. Salamat talaga sa concern, mga friend. O, kaya sabi ko na, salamat sa iyo, Grace Chingsay. Napunta ako dito kung sa kahayupan nun, hindi ako magiging vlogger. Yun lang kapasalamat ko sa iyo. Nakilala ko itong mga taong ito. Di ba? 3J Show po. Sir Rox, kumusta na pakiramdam mo? O, ito pa. Please take care of yourself kung may maintenance med ka. Take it religiously. We care for you. Salamat, Jane Laibana. 3J Show, just rest for a while. Kahit di ka na magkapag-vlog. Health is more important. Saka wag mong masyadong dibdibin si Alice in Wonder Farm. Alice in Wonder Farm, ha? Kala ko in Wonderland. 3J Show ulit, oh. Sir Rox, duda nga ako, di ba dyan sa sister ko ni Alice na naglaglag sa kanya? Someone is behind that sister kuno revelation. Pero as the saying goes, lalabas at lalabas din ang totoo. Alam naman natin na ang kasinungalingan ang mga pinagsasabi ni Alice. The Senate just need to obtain documentation to prove Alice is a liar. Ako dapat kinontempt na yan eh, dahil wala talaga sinasabing totoo eh. Oo, no? 3J Show pala ito. Although duda ko dyan sa sister ko noon ni Alice, lahat naman sinasabi niya tungkol sa mga Pinoy ay totoo. Oo, di ba? Mukhang pera ang mga politiko. Maski ordinaryong mamayan, mukhang pera din yan. Di ba sabi ng mga taga-Banban, mas gusto pa nilang maging parte tayo ng China basta si Alex ang mayor nila. Kasi may ayuda daw. What a shame talaga. Totoo. No? Okay na dyan pa. Ha? Madali rin tayong mauto. Ayan, proof. Ayan ang proof na nga, yan ang ordinaryong tao sa Banban. Konting daldal lang ni Alice, kesyo mahal niya kayo, kesyo bla bla bla, nauto na kayo. Si Alice naman, she is laughing all the way to the bank. Totoo. June 360, shout out my friend. Ha? Hello Manong Roque, yan pong mga video na katulad nung kay Attorney Claire ay actually eye-opener na madali tayong pasukin ng mga dayuhan at makiisa sa ating lipunan. Dala ng kahirapan na nasobrahan ang hospitality natin dahil may pera yun tayo. Lahat ng ibinigay sa atin, pati pamumuno sa ating bayan. Yun pala, may ibang motibo yung tao. Totoo. Kaya dapat maging mapagmatsyag ang mga Pilipino, lalo na sa mga dayuhan o banyaga na may pera. Pag ganyang galante magbigay, tanungin agad ang sarili kung ano ang kapalit nito. Hindi porkit may pera ang tao, mabait na. Mas mabait yung taong nakakasama mo ng matagal na nandyan palagi sa tabi mo kahit anong mangyari. Hindi kanya iiwan kahit anong mangyari. Di tulad nung mga
biglang sulpot na mga banyagang may interes sa ating bayan. Pag nakuha na nila yung gusto nila, wala na, finish na. Sipot-sipot kakabsat, sipot-sipot kakabsat, tidi makasipot, isot maisipot, maisupot. Friend yun ulit, oh. Yung pong video na inilabas tungkol kay ni ate, tungkol sa ate ni Alice in Wonderland, ay dapat magmulat sa ating mga mata. Hindi man po totoo yung karakter ni ate daw ni Alicia Alonso, kasi naiwan daw mag-isa sa farm kaya alone. Pero totoo yung sinasabi niya tungkol sa kahinaan nating mga Pilipino. Pag ganyang may mga dayuhan na biglang sulpot, kilalanin muna bago tanggapin sa komunidad. And at least may information din sana sila sa barangay, di ba? Shout out Manis Kalon anak. Brother Elias Isyo, shout out Pits Rumingan. Kayla SKL Vlog, shout out sa inyo mga boss, mga friend. Adorasyon di Maranan, meron na regalado. Mission accomplished na po. Hanggang bukas po muli, mga friend. God bless. Dasal. Ay nako. Marami ho to. Pag yan nakalusot si Alice Go, gahanap po ako ng ibang content na tatanim ako ng kamote, sabi ni Friend Shervin. Yung bang habang nagtatanim ka, maglalagay ka ng guano, kukunan ka ng picture. Good night mga boss. God bless.